So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, isa rin to sa mga inaabangan kong battle dito sa Isa Buhay 2015. Itong match up ni Batas at Shernan, no? Sa style nila parehas, sa style na pinapakita nila sa mga past battles nila, masasabi ko na another style clash na naman to. Kasi si Batas, alam nyo naman, no, na kung paano siya mag-perform, kung paano siya mag-spit, kung paano siya mag-deliver, 'di ba? Sunod-sunod, even may mga malalakas na linya siyang binitawan, hindi siya nagpo-pause, tuloy-tuloy pa rin yung mga delivery niya. Yung multis, yung rhymings ni Batas, nandun pa rin, compact pa din. Yung pagiging technical ni Batas, syempre ayun pa rin talaga yung nangingibabaw sa bawat battles niya. And in the other hand, Shernan, alam naman natin yung ginawa ni Shernan laban kay Balakid, which is na-review natin nung mga nakaraan. Masasabi ko personally na kayang sumabay ni Shernan sa pagiging technical, kasi ginamit nga niya yung pagiging technical side niya laban kay Balakid, at para sa akin naging epektibo yon against Balakid na yun, 'di ba? So para sa akin, another style clash na naman to, kasi Shernan, being a well-rounded MC, kaya niya mag-stick sa isang estilo, at kaya niya maging epektibo yon along the way, 'di ba? So nagets niyo ba yung sinasabi ko? Ayun, gaya ng laban niya kay Balakid, nagpakita siya ng pagiging well-rounded na MC, bars, jokes, technical, pero nag-stay siya sa pagiging technical muna, no? Rounds 1 and 2 naging technical siya doon. Pagdating sa round 3, doon na niya hinalo ng balanse. So tignan natin, kasi on paper para sa akin sobrang style clash, sobrang classic Batas versus Shernan. So tignan natin, kasi 25 minutes lang yung vid, and I don't know why. Siguro hindi ko alam kung anong klaseng performance yung mapapanood ko, pero I'm expecting na bakbakan, dikdikan. Tapos tignan natin kung anong style ba yung gagamitin ni Shernan dito laban kay Batas, kasi Batas to, 'di ba? So huwag natin matagalin, kasi marami ng questions sa utak ko. Gusto ko na mapanood yung battle na to. First time ko to mapanood. Okay? So yun, huwag natin patagalin. Let's go. 2 minuto dapat. Ito yung judges natin. Pakinggan natin 2 minuto sa Buhay Tournament Semi-Finals. Batas. Check! Shernan Roy Franco Villagaite. Ikay mukhang oso na Bekimon. Na Chris Aquino nung debut battle, kamutulo kay Baby Josh. Naiambag mo dito sa flip top, puro pa bebechong, kaya nagre-react lamang sa jokes mo, mga bobo at jejemon. Bakit? Sino fan si Shernan dito? Pakitaas na lang ang baba. Alamin pagkakaiba ng letrang mismo sa simpleng abakada. Seryoso kami dito sa eksena. Bawal ang nakatawa. Kayong fans siya Mesipon, kasi nga sobrang pangit ng panlasa. At mabalik sa'yo, tangina mo, sobrang tanga mo, pre. Senior Mafias, double plural, puta sa grammar matindi. So kung mafia dapat matapang, ikay tigas, aba hindi. Kasi kung astig ka, bakit nagpahatid ka kay Sinyo Kagasan pauwi? At Muntinlupas most wanted. Talaga, pero laging lumalabas. Tamang kriminal pero gumagawa ng love songs pagbanas. Kalawang breezy pero mafia chong sa tuwing nag-aangas. Oo, most wanted ka nga ngayon at wala kang takas sa batas. Kasi yung boga, ayos yun. Kasi yung boga ko, breezy bro, dahil lagi may putok. At patunay to na sobrang pusi mo, hindi ka lang supot. Sakto yung kalawang breezy na aking pinanood. Pagtutukan kita ng 9 mili yung uso halik sa noo. At walang lugaw sa McDo. Ano sinasabi mo, weirdo? Todo nonsense lang nako. Parang maputi si negatibo. Kasi pusi ka lang din, bitch, kaya dito ikay sibak. Bawi na lang din next year, kid, na parang Milwaukee Bucks. Kasi estilo mo pagpapanggap.
Stilo ko ay keep it real. Nambubuwis ako pag nagra-rap, ang batas na niningil. Motto ko sa bawat battle, fuck shit up, just kill and kill. Sabay laughter is the best medicine, so dahin ka magiging ill. Simula 2010, ako ang totoo. At di ko na kasalanan pa kung bakit ang bobo nyo. Bawat angle ko nakita, boom! Tagos sa puso bro! Dahil akong vision ni Superman, baliwala yung suot mo! Galing! Ako yung vision ni Superman, baliwala yung suot mo. Tangina, ang ganda nung ender ni Batas. Right place, right time. Tangina, ang ganda nun. Ang linis nun, tol. Ito yung round 1. Ito sa ilang battles ni Batas dito sa tournament yung na review natin. Batas Andy G, Batas Sayad. Dito ako na entertain, dito ako na hook, dito ako nagbigay talaga ng or nakuha talaga ni Batas yung attention ko. Kasi umpisa pa lang, ang ganda na nung bitaw niya. Ang dami niyang mga siniksik doon. Pero classic shit talaga yung ender. Sabi ko naman sa inyo, di ba, pag nagre-review ako, ender is very important to close the rounds. Kasi yun talaga yung tatatak eh. And sobrang effective ng ginawang ender ni Batas. Vision ko, ako yung vision ni Superman, baliwala yung suot mo. Shit. Tapos ano pa yung laman ng round 1 ni Batas? Tinira niya yung mga grupo ni Shernan, senior Mapias, may isa pa eh, nakalimutan ko na. Basta tinira ni Batas yung mga grupo ni Shernan. Tapos isa sa mga nagustuhan kong banat ni Batas dito is yung sa loob ng 4 lines ata yun, or sa loob ng 8 lines, meron siyang, I think 8 lines yun, meron siyang story. Tapos after 8 lines, bumalik agad siya sa punto or direkta na kay Shernan. Ayun yung nakalimutan ko kung ano yung sinabi niya dun eh. Basta ang naalala ko lang na balik tayo sa'yo. So ang bilis eh, no? Hindi siya totally nagsayang ng lines para mag-spit ng mga lines na hindi connected kay Shernan. Ang gusto ko lang ipunto sa inyo dito na minimize, no? Na-minimize ni Batas yung mga fillers sa ilang lines lang para bumalik ulit. Kasi connected naman eh. Yung lines na yun, kaya nga bumaliko yun. Kasi connected yun sa mga past lines ni Batas. As biglang balik tayo sa'yo. So, na-impress lang ako doon kasi yung ibang mga napanood nating mga laban, hindi na mga battle MC, basta yung mga laban na napanood natin, may napapansin ako ng haba eh, no? Bago bumalik sa kalaban, mga 12 lines, 'di ba? Ang daming munang pagdadaanan bago bumalik ulit sa kalaban. Yung kay Batas kasi agad eh, bumalik agad. So wala siyang sinayang na lines doon, rekta ulit kay Shernan. So yun, overall ang ganda ng performance, ang ganda ng delivery, ang ganda ng ender, ang ganda ng gitna, no? Yung sulat ni Batas sa gitna, ang ganda. Mga pinupunto niya, ang ganda. Solid. So ito yung pinaka-solid na round 1 na napakinggan ko sa buong battle ni Batas dito sa tournament. Ito yung pinaka-solid na round 1. So yun lang. Shernan, pakinggan natin. Anong Franco Villa? Franco Villa yun. Hindi Chris Aquino costume ko, tanga, Dao Mingsi yun. Palakpakan muna, Pampagana. Kaya ako nagpatid kay Sinyo, di ko alam ang pasikot-sikot sa Pampanga. Yung anggulong pangit, tigilan mo na. Dahil hindi yan sa akin tutubo. Pogi ka sana, Batas. Kung wala kang ulo. Gago. Ako'y naging presidente.
lumaban. Pero ngayon, fuck you Pinoy, tumiwalag na ako. Kasi ultimo batas sa Pilipinas, tinatarantado na ako. Ang dami nang nangyari. Ang dami nang nagbago. Nadadamay na yung mga babae, pati mga inosente nagagago. Dahil sa batas na ginagawang bobo ang taong bayan. Panginoon, makapangyarihan, kaya gusto siya lang ang paniwalaan. Ano? Oo na lang ba tayo? Kahit hindi na, kukonsintihin pa ba natin ang batas? Kahit mali na, kailan kayo gigising sa katotohanan? Pag yung anak nyo naglagay ng kunyaring balbas at nagmumura na rin? At sasabihin niya, paglaki ko, gusto ko mag-rap at kakantot na rin. Mumurahin yung nanay ng kalaro. Kasi si Mark, napanood niya sa flip-top. Ganyan naman ang batas sa atin eh. Walang pake sa mahihirap. Hindi to marunong makisama. Kung ordinaryo ka lang, simpleng pagbate, kanya pang pinapagliban. Ganyan naman ang batas sa atin eh. May pera lang ang pinapanigan. Naging notorious tung may sayad na dumidikta, umaasta ang arkitekto. Iniwan ng dating kabanig pagkatingin sa sarili ay perpekto. Nagpaka-Diyos at iniwang duguan ng dating kasamang malakas. Napansin nyo ba yung kampo? Mga sundalo, pinabayaan lang ng batas. Pati sa kaban ng liga, gusto pang makihati. Sa bulsa ng bayan ng galing yan, di mo yan pag-aari. Magnanakaw ng dignidad. Kababaihay ni yuyurakan. Kumikitil ng paggalang sa ating lupang sinilangan. Kaban, bulsa ng bayan, magnanakaw, kumikitil, ang dami mo ng atraso. How ironic na ikaw ang batas pero nasa iyo lahat ng kaso. Manumaya ang B. Oh, see? Dapat dyan kinakahon. Ang sabi ko, manumaya ang B. OC, dapat dyan kinakahon. Kahon, kung si Sayad, bukas, tura, sara. Ako, bukas, rat-rat-tat-tat-tat-tat. Sara! Sabay abot ng maso, tubo, bareta sa masa. Ano? Tara! Tara, banana! Maiksi lang ang buhay. Di mo pa ginamit ng maayos. Sinimulan mo mang baboy, kaya baboy ka matatapos. Dapat sa'yo, silya elektrika, ibitin sa puno, lethal injection, pugutan ng ulo, putulan ng dila, tukutin mata, putulan ng ilong total, uhugin ka pa. Darating ang araw, lahat ng idol yung sikat, isa-isa ring mawawala. At least nagmarka na ako sa ligang to, nang di nang bababoy ng ina, 2 minutes, kabahan ka na. Okay. Wait lang. Kumakain pa ako stick ko eh. Okay, may sasabihin naman na ako pero wait lang. Okay. Round 1 ni Shernan. Di ko alam kung paano ko yun i-scorean kasi hindi na parang ano eh, ang hirap i-explain. Pero sige, explain natin kahit nahirapan ako. Yung banat ni Shernan is about sa totoong batas, hindi kay batas mismo. Ay, intindihan nyo ako. Yung parang ang ano kasi karoon ng double meaning dun sa batas na law tsaka batas na si batas na Flip Top Battle MC. Okay? Sa part ko as viewer, masyadong mahaba yung laro niya dun sa batas. Masyadong hindi naman siya naging dragging kasi okay naman yung mga punto ni Shernan about dun sa batas eh, yung pagkakaroon ng double meaning sa batas na law tsaka batas na battle MC, di ba?
hindi naman siya naging dragging para sa akin. Hindi naman siya naging mahinang approach para sa akin. Ano lang siya, para sa akin is hindi lang siya ganun ka impactful or masasabi ko, or in other words, plain approach yon para sa akin. Kasi hindi para sa akin kung paano ko napakinggan kasi ang tinutukoy ni Shernan dun sa batas is yung batas mismo hindi naman si batas. Although may mga segue moments na yung about sa kababaihan dahil ano yun? Dahil sa kababaihan kaya ay dahil sa batas na alipos na mga kababaihan, parang ganon. So yes, double meaning yun na batas kasi alam niyo naman kung paano bumattle si batas, 'di ba? Tapos yung batas na di ko alam in 2015 sino ba ang ano nito? Sino ba ang president niyan? Si ano pa ba, 'di ba? So yan, I'm not sure. Pero ang take ko doon sa anong haba rin, 'di ba? Napahaba rin yung setup ni Shernan about doon. Tapos biglang switch. Tapos in-impersonate niya yung style ni Sayad. So ayun, para sa akin yung atake ni Shernan is most likely alam mo yun, pantay. Kumbaga, nag-start siya ng malakas, natapos siya ng malakas din. At straight line lang yung yung approach ni Shernan. Unlike kay Batas na kailangan mo talagang pakinggan kasi yung next na mga sasabihin ni Batas is kailangan mong abangan kasi andun minsan yung mga punchlines, andun minsan yung mga punto, andun minsan yung mga haymakers na kapag hindi mo pinakinggan, mapapatanong ka na lang sa katabi mo na wait, ano yung sabi niya, gano'n kapag lalo na pag live. So kailangan mo papakinggan si Batas. Unlike kay Shernan na yung expectation ng tao is andun sa comedy, no, na alam natin na magko-comedy, alam natin yung style ni Shernan. Yung kay Batas kasi may pagka-unpredictable siya nung time na to, kaya kailangan mo talagang pakinggan talaga ng maayos yung mga banat ni Batas. Katulad nung ginawa ko kanina, no, yung kung paano tinapos ni Batas yung round niya. Sobrang ganda nun. So yun, medyo nakulangan lang ako dun kay Shernan. Although maganda yung laro niya dun sa Batas, pero nakulangan ako sa punto para kay Batas mismo. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung batas na tinira ni Shernan dito is yung mismong batas na may konting laro lang kay batas na kalaban niya. Pero yung pagkakaroon ng ang tawag dito, di ko alam, nakalimutan ko na kung anong tawag, pero medyo nakulangan lang talaga ako doon sa pinakitang laro ni Shernan para doon sa batas, no. So ayun, yun lang. Sorry, hindi ko man ma-explain sa inyo ng totally maayos, pero yun kasi yung nasa kung paano ko napanood yung battle. Ayun yun yung pagkakatingin ko, busisi ko yun sa round ni Shernan. Maganda, hindi ko dinidisregard yun. Maganda yun, pero nakulangan lang ako sa mga direct punches para kay Batas. Baka i-bash nyo ako na may mga direct punches naman. Yes, may mga direct na para kay Batas, pero nakulangan nga ako doon kasi yung mga binanat ni Shernan is para dun sa sa mismong dun sa totoong Batas, not totally kay Batas mismo. So yun, paulit-ulit lang yung sasabihin ko, yun at yun din. Kung hindi nyo naintindihan, pasensya na, pero I think nasabi ko naman yung gusto kong sabihin. So yun, punta tayo sa round 2 and tingnan natin. Batas. 9-8 Batas. Check! Okay. Check! Magaling tautong padyaw! Mahusay lang to kunwari! Ako'y puro talk shit lang daw!
Yung sa kanya literal yung tae. At kung babasihin nyo sa sound, alam nyo kagad akong grabe, sibog lang yan sa second round. Parang binalik ang putahe. Abo ka na kanina kasi nga mahina. Puta yung shit mo, Wakbi. Sa second and third, sunog ka din sa aking rap, anis ka. Para last year si Rapi. Daming napatawa kasi nga ang sagwa para English ni Manny. Bawat round ko nagbabaga as in para lang yan first stage sa Circus Charlie. Di ka marunong tumugma, men. Kaya yung flow mo weak. At slapstick ka ako susumahin. Dahil punchline yung comedy. May isa dinner, lunch, almusal din. Kasi parating corny shit, sobrang patuloy mo panoorin. Para channels pag Holy Week. Kaya exposed na pang gagago nito. Parang wormtang sa Rohan. At ganito ba ang trip na chant ninyo? Sa Ingles pang yes or no lang? Rap battle to so you spit hot. Shit, dinaan sa costume at sayaw. So paano aasenso tong flip top? Kung lagi pabalikin yung galaw. Habang ako tarantado kung magmura malutong. Magaspangyo dahil sa dila ko parang sinusukong utong. Sobrang lyrical kaya sigat. Ako'y angat sa mga ulupong. Lagi niyong ramdam ang bigat. Parang sinating Elsa sa bubong. Level ko ang Jason Statham. Level... Kumakain ako. Tawa-tawa ako dun sa natin else na sa bubong. Ayun, tawa ako doon. Gago siya batas. mo pang watchilay. Mga ulupong, lagi niyong ramdam ang bigat. Parang sinating Elsa sa bubong. Level ko pang Jason Statham. Level mo pang watchilay. You just fear what you don't understand. Kaya ang daming nang-hate. Akong kalbo na biyasa sa linya. Ako'y parang Ami James. Bawat letra ko pwede pangapital. Ako'y naka-uppercase. Lagi mismo para Mardi Gras. Tangina, I got bars for days. Pero sumusuntok below the belt. Pangalan ko ay Johnny Cage. Kalalagpas ko lang. Lakas, gago. Kalalagpas ko lang sa sayad. So I'm now beyond insane. Ako, Diyos in life is good. Because God is great. Two-time champ ako, Thesaurus. Oh, immaculate. Wala na finals. Ngayon pa lang akin na yung 100K. Tangina. Tangina. Lakas. Oh, second round pa lang, pero alam mo nang tinumba kita. At ginawa ko to para sa lahat na mahal tong industriya. Manatili ka sa baba, humiga sa ilalim na iyong lapida. Kasi pag tayo mo, walang gustong makakita. Parang titi ng iba. Please, bonus round! Tangina, ang lakas. Okay, so sabi ko kanina, yung round 1 na napakinggan ko kay Batas is ang lakas, gago. Sabi ko kanina, yung round 1 ni Batas, yun yung pinakamalakas na round na napakinggan ko dito sa tournament na nire-review ko. 'Di ba? Sa mga battles ni Batas, sa mga past battles ni Batas sa tournament na to, yung round 1 kanina napakinggan ko, yun yung pinakamalakas na round 1. Kaso, pagdating sa round 2, ayun din yung pinakamalakas na round 2 na napakinggan ko sa Batas vs Andy G, Batas vs Sayad. Pero ito, wow. Hindi ko na iisa-isahin yon, pero grabe yung giggle. Kitang-kita mo yung giggle ni Batas sa laban na to. Hindi mo siya, hindi ko alam, pero I think meron siyang nasabi dun kanina na panis bonus round. So parang meron akong thought na merong pumasok na thought na kaya siguro giggle si Batas dito kasi sinabihan ni Shernan na after ng battle ni Balakid, 'di ba? After ng laban ni Shernan versus Balakid, nagsabi si Shernan doon na tapos na ako sa pinakamahirap. Sunod na ako sa bonus round. So baka dahil doon na napuno or nang giggle si Batas at kita nyo naman yung performance ni Batas, ibang-iba dun sa laban niya kay Andy G, ibang-iba laban kay Sayad. Ibang klaseng Batas yung napapanood ko sa semifinals. It's too much for Shernan. Diba?
malakas na yung round 1 ni Batas ha. Malakas na yung round 1 ni Batas, pero grabe yung round 2. It's a totally, ano mo yun, although hindi pa nag-spit si Shernan, pero alam mo nang dinaanan na ni Batas eh. Dinaanan na ni Batas yung sulat ni, parang ang sinasabi ng performance ni Batas dito is kahit i-spit mo yan, hindi ka naman nanalo or hindi ka pa rin tatama sa akin, 'di ba? Pero syempre respeto kay Shernan. Pakinggan natin yung magiging bawi niya sa round 2, pero grabe yung grabe yung round 2. Ano lang I'm speaking of round 2 lang. May round 3 pa. It's too much, no? Sobrang lakas nun. Pero yun, Shernan tayo. Hindi ko na isa-isahin yung mga lines ni Shernan. Although yes, ni Batas, sorry. Hindi ko na isa-isahin yung mga lines ni Batas. Pero natawa ko dun sa ramdam mo yung bigat. Parang sinating else nasa bubong. Tawa ko dun. Pero overall, ang daming magagandang linya si Batas dito. Anong panis? Tanga! Johnny Cage? Malabo! Ako yung Johnny na pinapalakpakan! Johnny Bravo! Kung mag-English daw ako, parang si Manny Pacquiao. You wanna try me in English conference, motherfucker? Are you regular? I can deliver my bars, bitch. Call me LBC. Ako ang Harry na pedala. Di ba, taga Paranaque ka? Yung galit sa Dungalo kasi ayaw masapawan. Tapos sa'yo hinahabol ng tambo, kaya bakla, run. Itong sinasanto ninyo, papatakbuhin ko mula sa Junicio, San Isidro, San Junicio, La Huerta. Kung di nyo yung nag-gets, i-search nyo sa Google Chrome. Papauwiin ko tong bayot, papunta sa kanyang BF home. Hoy, Bulbul, tumigil ka na. Di na kami naniniwala sa'yo. Yung style mo parang basura sa Ilog Pasig. Flow lang ang nagdadala sa'yo. At kung usapang sulat lang, okay, bars mo, generic. Pwede kahit kanino. Sa akin, punto per punto, lahat rekta sa'yo. At nananalo ka lang naman dahil sa pagsunod mo sa time limit. Tapos yung mga judges, tropa mo, kaya na pag di ka binoto, god damn it. Isa buhay 1 champion, Aklas. Isa buhay 2, Batas. Boss, suportado mo ba adik sa Pinas? Oh, bato-bato sa langit, tinamaan, dinagalit kasi yung bato ginagamit para lamang makaisip, tumalino, makaimbento ng kwento, parang dar ng palabas. Di ko na kailangan gumamit ng bato para makarating sa taas. At kaya daw siya sumali dito para ipakita ang style ng pangkampyonado. Taon-taon ka po ba magcha-champion? Champion mo, mukha mo. Ikaw ang peke sa industriya. Ang revelasyon ay magaganap na. Dahil may pera sa hip-hop, si Batas nagrarap na. Noon gitara ang hawak at umihedbang pa ang ulo. Di kumita ang bayawak, iniwan ng ugat at nagpakapuno. Maluwag kang tinanggap sa larangan, wala kang narinig na balato. Lumabas ka lang na may flip-top na, pero ng freestyle days wala to. Napakatapang ng hiya para sabihin siya ang tunay. Binubuhay ka lang ng hip-hop. Hip-hop ang aking buhay. Bumalik ka sa iyong pinanggalingan. Sapat na ang pera mong nalikom. Di namin kailangan ng pasasalamat. Sapat na ang bibig mo ay itikom. Ano? Maganda ba kita sa hip-hop? Kaya di mo na magawang mahiya sa iyong balat. Grabe talaga ang Batas. Basta para sa pera, handang kalimutan ng lahat. Gusto mo maging Panginoon ng musika? At maging si Apollo? Ibabagsak ko to sa stage and all of you will see Apollo. Okay. Nagkaroon ng sampina. Kaso, tinapakan. You will see Apollo. So, Apollo, nilaro niya yung Apollo sa Apollo, no? Na bumagsak yung batas. Bagsak, batas. Follow. Bumagsak na batas. Okay. Yun. Ibabagsak ko to sa stage and all of you will see Apollo. Nagkaroon na ako ng sampina. Kaso, tinapakan ko. Nagkaroon na ako ng waran. Kaso, tinapakan ko. Lahat ng kaso, binaliwala ko. Just like Magdalo. Isang patunay lang Batas na I am above the law. Huwag kang masyadong kampante sa entablado dahil ako ang bossing dito. Huwag kang masyadong kampante. Ngayong gabi, ikaw si Pepsi Paloma, mamamatay ka sa komedyante. Dahil muling banat kay Batas, pakinggan na. Okay, so round
2, may mga malalakas na linya si Shernan na kumonekta kay Batas. Pero I think it's not enough para makuha ni Shernan yung round 2. Although may glimpse yung round 2 ni Shernan na tumaas or pumantay sa round 1 performance ni Batas, pero I think hindi pa rin eh. Pero parang may kulang ng konti, no? Konting suntok lang, or siguro sabihin nating 2 or 3 punches to make his round 2 better than his round 1. Parang ganon. Wala eh. Nakukuha ni Shernan yung momentum niya, pero biglang bumababa. Nakukuha niya ulit, tas biglang bumababa. So, ayun yung nakita kong performance ni Shernan sa round 2. Yung round 1 is flat. Sabi ko nga sa inyo, nag-start siya ng malakas, natapos siya ng malakas, straight. Yung round 2 naman ni Shernan is may suntok siyang malakas, tapos bababa, hindi niya ma-maintain yung lakas na yon. Tapos magkakaroon ulit ng setup, tapos susuntok ulit ng malakas, tapos bababa ulit. So, ganon. Wavy ulit yung performance ni Batas dito. Kung napanood niyo yung laban, kung napanood niyo yung review ko kay laban ni Shernan kay Balakid, 'di ba sabi ko wavy yung performance ni Shernan doon, at naulit yun dito sa pinaka-importanteng round pa. Round 2 kasi ito na dito na talaga yung parang turning point na kailangan mong bumawi. Kasi nakita mo na yung performance na nagawa ni Batas sa round 1 So, round 2, isa sa mga kailangan mong bumawi na round. So, round 2, it's bibigay ko pa rin kay Batas score na 10-8. Sabi ko nga sa inyo, hindi consistent yung performance ni Shernan sa round 2. Sa round 1, pantay, straight yun, pero pagdating sa round 2, wavy yun ulit. No? May mga malakas na linya, napuputol, malakas ulit na linya, napuputol, so hindi consistent. Okay? Nagustuhan ko naman yung content or yung sulat ni Shernan dito, but I think it's not enough pa rin. Kasi grabe yung giggle ni Batas dito, na parang naapektuhan siya doon sa sinabi ni Shernan after niya labanan si Balakid eh. 'Di ba? So parang ganoon yung take ko na tangina mo siya, bonus round ako, ito sa'yo 100% na Batas. So parang ganoon, no? Kakaiba yung Batas dito, men. Sinasabi ko sa inyo, kakaiba yung Batas dito. 10-8 in favor of Batas. So 19-16 first 2 rounds Batas. Check. Yo! Ito ay novelty act versus totoong rap. Ikay ayaw ng lahat. Sa liga, bogsa na crack. Ako'y 3 o 4 o 5 sober na sack. Ikay bobo sa meta, force slow parang Drax. O bagsak ka lang sa QC. Biyaheng Aurora Boulevard. Di nakatsibog ngayong Eve. Ning Harold and Kumar, smelting bro ng ginto. That's how I produce bars, saktong bad. Boy back to back, ako ay Joe Dumars. O bad boy na tatuan, kampiyon na parang Rodman. Bawat bala ko sakta tama tol, tang ina ay brought guns. Pangalan nila Edu, Castron, patay yung kabobohan. Tama 45 sa harap, 45 sa likod itong comeback ni Jordan. At pagdating sa bawat ring, akong Batas, big boss man. Feeling Goku pero walang bayag, so wala ding Gohan. O fried shit ka sa sarili mantika. Garlic longganisa, laos to komedyante. Ngayon ding grabe, late night with Conan. Kasi bobo ka at sobrang lang kwenta yung mga duramo. Itong nilalaro di para sa'yo repa, limburak sa unano. Bago talasan ng dila, sa pag-rap ng linya, hasain muna yung utak mo. Ngayon nabigyan pa kita, mga leksyon diba, kasi dahin ka edukado. Aray. Oo, bobo, mang-mang, yan ang sukat mo. Di ka pinalaki maayos, tamad magulang mo. Baang ko puro pambara at mga braso ko panulak, bro. Nalagpasan mo Balakid, pwestet and tubakurang ko. Ikaw yung laso sa sistema. Kasi nga, nurtured, bro. Nalagpasan mo yung Balakid, pues dead end tong bakuran ko. Tangina Batas. Solid na laban talaga, solid na performance. Whew.
brain. Pagkaswaking apaw sa iyong dugo, kailangan turning ka. Nalagpasan mo balakid, pwestet and tubakurang ko. Ikaw yung lason sa sistema. Grabe yun. Kasi nga, unnurtured brain. Pagkaswaking apaw sa iyong dugo, kailangan turning ka eh. Tamang sa tuwing tumatay ka, siya binabato sa stage, kuryente mo, puro jumper lang sa home na parang Golden State. Ngayon, sinong pikon, sinong banas? Kita naman sa itsura ng mukha mo. Di tayo magkaantas. So, paano ko pa mag-aangas kung dito mismo ikaw ay burado? Di tayo mag-aantas. Ako Panginoon ni Kaysala, Kristiyano, at tanda mo ako ang batas. Ako ang pasiyan ng... Gagong lakas ni batas dito. Real talk, men. Real talk. Ang lakas ni batas dito. Kakaibang batas to. Kumbaga, yung performance ni batas dito is pang pang finals na. Ganun kalakas yung batas dito, men. Gigil siya. Gigil. Bawing-bawi yung performance niya laban... mali. Bawing-bawi yung performance niya dito compared dun sa para sa akin, naging dikit na laban niya kay Andy G. Kasi nag-choke siya doon, di ba? Tapos si Andy G, para sa akin, mas naging epektibo. Actually, binoto ko si Andy G doon sa overall performance, di ba? Then, kay Sayad, kay Batas talaga yon. Pero, unsatisfied talaga ako sa first two battles ni Batas eh. Kasi alam ko, may malakas na Batas. Alam ko, may malakas na mga lines pa na hindi pa ni-spit si Batas. Pero, ayun. Deserve po siya ang lakas ni si Batas sa round 3. Ang lakas, wala akong masabi kasi nagulat ako. Nakita nyo naman yung performance ng first two battles niya, 'di ba? Pero yung round 3 ay yung semifinals, deserve. Lakas, yun lang ang sabi ko, grabe. Di ko na isa-isahin yun, pero grabe yung kung nalagpasan mo si Balakid, dead, yung bakuran ko dead end. Tangina na yun yung tumatak sa akin. Intindi nun. Simpleng linya, pero shit. Makapashit ka na lang. So, ayun, pakinggan natin, Shernan. Kaya ka nagbobonet kasi ayaw mo makita yung uban mo. Nalagpasan ko na yung Balakid, kaya babaliin ko na yung bakuran mo. Lalagyan kita ng tingga sa ulo habang may nagkalat na basyo sa lupa. Ang katawan mo'y papaikutan ng guhit na kulay puti. Habang ikay nakahandusay, ani mo ba abandonadong tupa? Ang barka ng daliri ko'y babakat sa iyong balat sa pamamagitan ng dugo. Habang ang paligid mo'y pinapaikutan ng kulay dilaw, habang mata ng mahal mo sa buhay ay namumugto. Tingga, basyo, guhit na puti, marka ng daliri. Nakita mo ba ang diferensya? Hindi batas ang basehan ng hurado, ang kailangan ebidensya. Ikinulong ang masa sa salitang pangsariling interes. Kinukutya at minumura ang tao kapag siya'y naiinis. Kababawan para sa kanya ang bagay na di niya kayang gawin. Tanga ka, bobo ka, pag ang linya niya di mo kayang intindihin. Merong simpleng paraan na may mabigat na katumbas. Bakit mo sila pahihirapan sa bagay na ikaw lang ang tumuklas? Okay. Ipinosas ang pandinig ng taga-suporta, hinahawakan sa leeg ang sinumang kukontra. Sila'y nagmistulang pipe at bingi sa paniniwalang ikaw ay huwaran. Makasarili ka, ikay buhaya at gahaman. Tama na, sobra na, ikaw ang tunay na may kadayaan. Ngayon ko babaliin ang batas, kaya September 12 na ang araw ng kalayaan. Mga kapatid, huwag kayong magpaalipin sa maling paniniwala. Maling Panginoon ang sinasamba nyo. Wala pang nakakakita sa tunay na bathala. Lahat ng reliyon, isa lang ang pakay ang sumunod kay Ama upang hindi ka matalo. Dahil ang Panginoon sinasa puso, di ginagawang pagkatao. Yang pagiging peki mo, sa kilo sa salita, kusang lilitaw yon. Isa lang ang Panginoon ko batas, tang ina mo, hindi ikaw yon. Sabay-sabay natin iangat ang gitnang daliri. Lahat ng tao respetado, ikaw lang hindi. Lahat ng tao kagalang-galang, ikaw lang hindi. Palakpakan lahat ng tao, ikaw lang hindi. Mahal ko lahat ng tao, ikaw lang hindi. Ano, papatagalin pa ba natin to? Tangina, wag na. Kasi yung katapangan na ito, pinagtatakpan lang yung kaduwagan niya. Tapos na ang laban na to. Pero may aaminin ako sa iyo, batas. Lumapit ka sa akin, dali na. Ako ang tunay mong nanay, batas.
Ako si Laila de Lima. Gago. May dala akong kotse, pauwi, ikaw na magmaneho. Alam mo, katibayan na mag-ina tayo? Kupal tayo pareho. Ako si Shernan. Kada baten, binibigay ko ang kaya ko hanggat maaari. Most wanted ako. Pinahinto ko na ang matulin, tinibag ang balakid, binali ang batas. Isusunod ko na ang hari. Time! Left up magigay para sa laban na yan! Flip top yung... Okay. So, sa round 3, isang mabilis na lang pero batas yung round 3. Kitang-kita na yung kitang-kita yung ano dito. Kitang-kita mo yung gigil ni Batas sa battle na to. May pinaguhugutan na ata si Batas dito. Nanggigil ata talaga siya dun sa bonus round na sinabi ni Sharon after nung laban niya kay Balakid eh. So, I think ayun, may gigil factor si Batas dito, and masabi ko na ito yung pinakamalakas na performance ni Batas sa first battles na napanood ko dito sa tournament. Pinaka-solid na Batas, pinakamalinis na performance ni Batas. Walang slip-ups, walang choke. Tuloy-tuloy lang. Ang ganda ng rhymings, ang ganda ng multis, ang ganda nung overall performance. Solid. Solid talaga. So, yun yung performance ni Batas. Tain na. Malupit yun. Ang tindi nun. Kay Shernan, round 1 flat, sabi ko nga sa inyo. Nag-start naman siya ng average eh. Kaso in-end niya yun ng average din, hindi siya umangat or bumaba. Flat talaga yun. Pagdating sa round 2, wavy, may malakas na linya, magda-drop, lalakas ulit, magda-drop. So wavy yung performance ni Shernan doon. Round 3, may mga poses, and I think kinakapahan niya yung mga lines, nakakalimutan niya yung mga lines, pero di naman siya nag-choke totally, pero andun pa rin yung kita mo pa rin na may kakulangan sa performance ni Shernan eh, 'di ba? Malakas yung mga past battles ni Shernan, especially kay Balakid, 'di ba? Malakas yun, pero hindi niya na-convert dito yon, which is sobrang importante kasi semis to at Batas yung kalaban mo, 'di ba? So ayun. Di ko na rin iisa-isahin yung round 3 ni Shernan, pero may kitang-kita naman na may mga dapa na siya doon, may mga slip-ups na siya doon, may mga poses, pero yun. Wala eh, kahit na sabihin nating nakuha ni Shernan yung isang rounds doon, sabihin lang natin nakuha ni Shernan yung isang round. Or kayong mga nanonood, gusto nyo ibigay yung isang round kay Shernan. Pero 2 and 3, malamang sa malamang kay Batas yun eh. Diba? So, hindi ko nakikita as dikit yung battle. Siguro kung 7 yung judges, siguro 6-1 or 7-0 to para sa akin ah. So, yeah. All 3 rounds, Batas to. 10-8 pa rin to. So, 29-24. Ahead ng 5 points overall. Batas. Lakas eh, gago. Tangay, nakakaibang Batas to. Ang lakas. Una versikulo 3. Isubukan pa raw. Grabe yung laban ni DJ Springfest. Ang boto, 7-0. Ayun, 7-0. Sabi ko sa inyo, 7-0. Batas talaga yan. Sa Boy Tournament Finals, magingay para ay Batas. Pero, parang ako wala akong pake kahit sino, tangina, banman kayo pareho. Looney, boto ko, si Batas. Pareha second round yung pinakamalakas nilang rounds. Kung ibabase sa rap tsaka sa content, lamang si Batas. Okay naman si Shernan, maganda yung performance niya, ganun pa rin. Pero yung mga ginawa niyang atake kay Batas, napanood ko na yung ibang ganung kay Balakid din. So nung una, malakas yung epekto sa akin nun. Pero ngayon, dapat sana iniba niya yung approach niya kay Batas. Dahil si Batas, mas maikli yung setups niya. Tapos, yes, totoo yun. Bawat linya meron laman. Kaya Batas. Totoo yun. Tama, agree kay Lunis. Tipsy D. Tipsy D, Batas versus Shernan. Dahil isa buhay siya, tournament siya, pinapahalagan ko yung time limit. Para sa akin naman, halos parehas naman sila sumunod sa time limit.
sumobra man konti lang, pero para sa akin parang medyo mahaba yung round 1 ni Shernan. Pero kung ganun pa man, sa dami ng punches, parang tie pa rin sila para sa akin. Nag-tie sila sa round 1. Tapos round 2, para sa akin, yun ang pinakamalakas na verse ni Batas eh. Napakalakas ng verse na yun. So tie ng round 1, binigay ko yung round 2 kay Batas. Tapos round 3, parang dun sila bumaba eh. Pareha silang bumaba dun. Pero syempre, iba pa rin yung pagsulat ni Batas sa punches niya na may rhyme pa rin. Tapos kada line may suntok. Para sa akin, nantindi nun. So, kahit huminya sila pareho, para sa akin, na-edge pa rin ni Batas. Yes. So, round 1 tie, round 2 and round 3 kay Batas. So, congrats kay Batas, tapos props kay Shernan. Okay. Binoto si Batas kasi, yun nga, swak sa isa pa, tinitingnan natin yung time limit kasi tournament siya. And at the same time, kasi parang hindi yung Shernan, hindi siya yung Shernan na gusto mong makita ngayong yes, gabi. totoo yun. Parang he can do better, a lot better sa ngayong gabi na yun. Kaya lang parang nakulangan ako sobra kay Shernan na alam naman. 'Di ba sabi ko sa inyo kanina, 'di ba? Malakas yung performance ni Shernan dun sa past 2 battles niya, pero pagdating kay Batas na which is pinaka-importanting laban dapat sa tournament to, 'di ba? Dapat na mas naging malakas yung performance ni Shernan kasi putya Batas na yan eh. 'Di ba? So ayun, parehas kami nang nakita ni Target doon. Natin lahat na si Shernan ibang klase pag bumara, pero sobrang kulang ng paghahanda niya. Hindi natin alam kung bakit, pero yon, round 1 nag-tie sila ron considering, tapos round 2 na-overcome siya ni Batas. Round 3 tie rin sa akin, pero sobra Batas. Yo, Elvis, Batas versus Shernan. Boto ko binigay ko ay Batas sa all 3 rounds. All 3 rounds. Para sa akin, mas naging consistent siya. Yes, consistent. Sa time limit, mas siksik yung mga ginawa ni Batas. Si Shernan medyo tsaka may mga rebat si Shernan, kaya lang para sa akin hindi masyadong nag-impact. Kuha naman ni Shernan yung mga setup ng reference niya. Ganun pa rin kung paano siya bumabattle dati. Yung mga reference niya, personals, magaganda yung setup ng personals niya. Kaya lang, yung pag-construct ng mga wordplay ni Batas, para sa akin talagang creative at unique, tsaka ibang klase yung pinagugutan niya. Kumbaga, bihira mo pa marinig sa mga MC dito. Kaya all 3 rounds binigay ko kay Batas. Okay. Malinaw. Ayun, sa inyo binoto ko si Batas. Round 1, medyo tayo sila doon, 2-3 doon nagkatalo kasi naging problema kay Shernan, masyadong umikot na lang yung setup niya sa isang bagay eh. Umikot na lang sa pagiging Batas. Yes, totoo yun. May kakawala ng konti pero babalik na naman yung punto niya doon. Ayun, puro halos real talk lang about sa Batas yung naging kasiyan niya. Ayun, si Batas yun, round 2 yun yung ayun yung sinasabi ko sa inyo na hindi ko masabi kanina kasi hindi ko alam kung ano yung right term, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo. Pero 'yun, congrats tuloy. Props kay Sinyo kasi siya na mismo yung nagsabi sa inyo na umikot lang talaga dun sa real talk, pagre-real talk ni Shernan sa Batas eh. Doon lang umikot, kaya yung round 1 is naging para sa akin, binigay ko yun kay Batas kasi nagstay si Shernan sa isang angulo, which is ayun nga yung sabi ni Sinyo. Yes. Tama tayo doon. Nakamalakas niyang round 3 naman ang naging problema kay Shernan. Medyo pahina kasi siya eh. Pataas yung pwersa ni Shernan. Yes, lalo pahina. Naging pababa. Siguro medyo hindi ganang nagka-prepare at saka sunod-sunod na rin laban. At yun naman yung naging kinalamang ni Batas doon. Pero tingin ko lamang pa rin si Batas kahit na i-deliver ng tuloy-tuloy ni Shernan. Yun lang. Yo, ako ata yung huling dyan, so bibilisan ko na lang. Una, binigay ko yung round 2 kay Shernan. Kasi mas malalakas yung suntok niya doon eh. Tingin ko lang. Tapos yung round 1 at 3, doon. Ang malaki pinagkaiba yung performance, yung aggression niya. Tsaka hindi mo sana mamimili, at tsaka hindi ko ginagawa baka sabihin, hindi ko na mabiboto siya niya. Pero kay Batas talaga yon round 1 and 3. Yun. Nico Armaletra para sa binoto ko, Batas versus Shernan. Batas kasi overall performance kahit nag-slip up sila para sa round 3.
yung sunod-sunod na suntok ni Batas, mas maraming tumama kaysa sa matagal na haymaker o bira ni Shernan. Kaya kung magpa-punchline counts, talagang lamang si Batas, mas flawless din yung gawa niya. Batas. So, ayun. Agree ako sa lahat ng nag-explain. Agree ako dun sa lahat ng mga bumoto kay Batas at yung mga opinions nila kay Shernan sa battle na to. Kasi ayun din talaga yung nakita ko sa battle, no? So gaya nga nasabi ni Target is may mas malakas pa na Shernan. Tapos yung kay Sinyo naman na umikot lang sa isang angle si Shernan about dun sa pagre-real talk sa Batas. Tapos yung pagiging consistent ni Batas, sabi ni LB. So yun kung ano yung man yung nasabi ko sa during the battle is ayun din yung nasabi nila, and props sa atin doon kasi kahit papaano nakabenga tayo doon. Tama yung ano natin, tama yung review natin or pag breakdown natin sa battle na to. So ayun, kita-kits tayo sa finals at pahinga lang ako tapos birahin na natin yung finals. Okay, kita-kits tayo doon sa Batas versus Romano. Okay, kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.